God is good. All the time. Kinaraan na ko na inyong tubag. Doon na ko no'y binatanon, ana. Kung ko God is good, inyong tubag, grabe. Ano sa inyong tubag? Kung ko all the time, inyong tubag, simpre. Mali ko na ba? God is good. All the time. Nagyaya man. Lupig ko na ta sa laing tinuan. Kaya mga laing tinuan with feelings yun. Kumingon sila, manganta sila, mag-praising sila, public disturbance yun. Mangreklamo mga silingan, kinig-praise nila, grabe yun. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah. Mga Katoliko, nangaluya, 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 Lord. Nangaluya, 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 Lord. No. Sila puno sa kinabuhi. Ang Katoliko, gikabuhi. Balik ko na ba? God is good. God is good. All the time. Ato pakpakan ang Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. O Ginoo sa mga Ginoo. Karong gabi una, matud pa sa ito Ginoo, dili mabuhi ang tao sa pan lamang. Kundili sa mga pulong usab sa Diyos. Asa mabasa na? Mateo 4:4. Unang karong gabi una, nabaw pamos nakadaog og luto karon. Amen. Og dili mo magmahay nganong ni anhi mo dinhi sa atong simbahan. Daghan kaayo nga mga una, pero isang oras. Sa oras sa tamahuman? Unsa? Alas 10? Unsa? Alas 12. Bitaw, kung katugon mo, ito mga katugon, katug ra mo ha. Ay na mo kawaw, katug ra mo. Human ini pukawon mo na mo. Natapos na ang misa. Mga kigsunan, unang ako ipaambit ninyo, apologetics, ni kaduha about sa ministry sa deliverance. Kini kaduhan nindot sa ni kinunhan about sa pagpalig-on sa atong pagtuo. Kay daghan man Katoliko karon ng layat ngadto sa laing pagtuo. Kasagaran niya ng layat gikan sa simbang Katoliko, inosente. Unsa mga nang layat ngadto sa laing pagtuo? Dili sila ignorante. Inosente. Unsa may kalainan sa ignorante o inosente? Unsa may kalainan ana? Naibaw mo? Uy. Spilling fa there. Ang inosente, wala dyan kalibutan sa atong pagtulunan. Mao nagwalihan sa mga pinangga nato nga mga igsuon, magpitok-pitok lang mata. Inigwali nga nung ang inyong simbahang Katoliko wa man magda sa nga ni Kristo. Kaming mga iglesia ni Kristo nagda sa yangan. Kung tinuod pa mong simbahan, nganong ang inyong simbahan, Iglesia Katolika Apostolika Romana, wa man magda sa nga ni Kristo. Sa may tubag sa mga Katoliko, pitok-pitok lang mata. Mingon ang mga Katoliko, bitaw no? Tinood, dili. Nganong daghan kay mong mga ribulto. Nga kung atong basahon ng balang kasulatan sa Exodo Kapitulo 21 nga to 5, ayaw kamo paghimo mga larawan na kinulit. Yung mga Katoliko, inigwali ana sa may tubag. Pitok-pitok na pong mata. Tinood, dili. O sa may tubag sa mga Katoliko, bitaw no? Manya nga nung mingon man mo nga si Maria. Immaculate Conception ba? Karong December 8. Nga si Maria putli, wa may taong matarong. Sa may tubag sa mga Katoliko, napitok-pitok na pong mata. Kaya ang mga Katoliko nga nang layat sa laing pagtuo, si tawag nila, inosente. Basahon nimo ang Roma 17, 15 nga 20. Moabot ang, pwede mo huwam kong Bible? Natay ka huwam mag-Bible, lami atong basahon, no? Kay, hadlo kong madugangan akong storya pa, no? Sa Roma 17, mo ni unod. Ato sang paabuton ang Bible ha. Ang mga nanglayat sa laing pagtuo, baliko nako, mga dili sila mga ignorante. Kinsa man ang mga ignorante? Ang mga pastor nga nasayod nas kamatuuran, apan wala mo dawat niini, di-ignore the truth. Kinsa ni mga ignorante? Ang mga naibaw sa kamatuuran. Kung dunay pastor nga naibaw siya ang Katoliko may tinuod nga simbahan, apan iyang gibiyaan ang simbahan, mo na ignorante. Akong basahon mga kaigsunan ang Roma 17. Ningon si San Pablo. Kinsa gisawatan ani? Sulat ni San Pablo sa taga Roma. Unang gitawag tag Roman Catholic. So, unsa gisuwat niya? Ningon si San Pablo sa mga inosente. Paminaw mo, mga inosente.
Sa Roma 17, unsay yang advice sa mga inosente. 16:17. Hangyoon ko kamo, mga igsuon, nga magbantay ug maglikay kamo, nga adtong mga tao nga mubahin-bahin, ug musamok kaninyo, pinaagi sa pagsupak, sa pagtulunan, nga nadawat na ninyo. Kaya ang nagbuhat nining mga butanga, wala mag-alagad kang Kristo, atong Ginoo, kundi sa ilalamang kaugalingong kahakog, gilimbungan nila ang mga inosente. Kinsa gilimbungan nila? Kinsa itong mga inosente? Giunsa nila paglimbong ang mga inosente, pinaagi sila mga malamaton nga mga pulong. Giunsa nila paglinla ang mga inosente? Pinaagi sila mga malamaton nga mga pulong. Aminaw mo sa mga iglesia ni Kristo, nindot kay musulti mga igsoon. Ang ilang pormasos, nagkurbata, nag-Amerikana, murag di mangilog bunot. Mga kaigsuunan, paminaw kamo sa kamatuuran. Rhyme-rhyme ng mga iglesia ni Kristo. Paminaw kamo sa kamatuuran. Ang kamatuuran nga ang iglesia, magadalasangan ni Kristo. Damit po sila sa Roma 16:16. Pangumusta ay kamo sa balaang haluk. Ingon nga mga iglesia ni mangingon dito iglesia katolika. No sa kami ang tinuod nga simbahan nga gitukod sa Ginoo. Kay nagdami sa ngan ni Kristo. Kunang dito sa parokya nako hangtod karon maghimo tag market preaching. Kay doon namang goy tulo ka membro ang Katoliko. Pila ka membro ang Katoliko? Tulo. Ang unang membro kining mga Katoliko nga kanunay simba bisag way misa musimba gihapon. Unsay tawagan ni mga Katoliko ha? Maximal. Unsay tawagan ni mga Katoliko nga sigig simba bisag way misa mo simba gyapon? Unsa to? Maximal Catholic. Kining mga ikaduhang Katoliko, kining Katoliko nga KBL, makita lang sa simbahan kung kasal, bunyag, lubong. Or kung sila na ilubong. Unsa may tawagan ni mga Katoliko ha? Nominal. Unsa di man nagikan ang term nominal, gikan na sa Latin term nomen, ngalan. Katoliko lang sa ngalan. Unsa tong Katoliko nga kanunay mo simba? Maximal. Katurang tagsa mo simba. Ang ikatulo, kini ikatulong Katoliko, bisan pag KBL, kanang bunyag, nay kasal, bunyag, lubong, adto ra na sa gawas, di jud na musod og simbahan. Unsa may tawagan na? Animal. Doon ay tulo ka membro ang Katoliko karon. Una, maximal. Ikaduha, nominal. Ikatulo, asa man mo adto? Ingon po ko sa all of the above, Father. Unang kay, tungod ni ining kamaturana, kami dito sa among parokya, maghimo mig market preaching. Diingnan ko sa ministro. No. Ingon nga, usa man, karon dayon? Isa nga, hambog ra ko kang paria ka. Musukol ba kag di ba ka mo atras? Ang among national debater, di kag Manila, taga Talisay man na, si Ramil Parba, Cebu. Musukol ba ka? Yang among national debater, paanhion na mong buhol, kung musukol ka, mo atubang sa iya. Masa man? Musukol ka? Ako sige inan, bisan pag inyong founder, inyong dadon dinhi sa akong parokya, putik itlog. Niingon sa ko nga, mas maayo ning amo kay puti. Ang inyo ha, itom. Munang pagkakita, picture minduha, nag-selfie minduha, gisendi ang ato ni Brother Ramil Parba, ilang national debater, dito sa central office nila sa Manila. Pagkaugma, doon na dahi, nagpadadig message si Ramil Parba, na willing kayo siya makikdebate sa ako. Okay, first time nila, matubang og pari. Unya, pag adto, the following day, nagdana og pirmahanan si Ministro Roy, ang ilang local minister dito sa Loon. Dito pa mo ko sa Loon. Karon, ikan kog Loon doon, gibalhin po ko sa Valencia, Spain. No? No, puro Europe niya akong assignment. Loon, Bohol. No? So, pagkabuntag, sayo kaayo. Kaya excited na Ramil, matubang og pari. Pagkakita niya nako, tanaw na kung purmamurag sa Kristan. Niyo siya, purmadaan pildi na. No? Ang kanyang pangalan ay hindi tunog. Natod pa ni Ramil Parba. So ilang gidawat, ang mao nga challenge, sila may nanghagit, igot mo ko ni dawat. Unya, the following day, dito na si Brother Roy. Ningon siya nako, Father, si Brother Ramil, excited kayo mo atubang sa imuha.
Pero ubos sa tulo ka kondisyon, pirmahi sa ni ang tulo ka kondisyon nga iyang gisuwat nining papel. So sa mga kondisyon, Brad, anong doon na pa may kondisyon? So, para ma-sure, para ma-order na to, hindi na juga mo atras. Father, himaw ka, Father, akong advice nimo, pwede pa ka mo atras. Basin unyag na hinayak ra ka ani. Father, batanon ka pa, first time nimo makigdebate, kay first time ito na akong debate. No? First time pa nimo makigdebate, kay wa man ko kita nimo nakigdebate ka. Father, national debater, di na basta-basta ang among ipaatubang nimo. Akong inigsuon, nga advice nimo, Father, atras na lang, samtang may panahon pa. Ningon ko nga, patanawa ko ng imong tulo ka kondisyon. Ang unang kondisyon, Father, tagsata og sound system. Niko, very good. Okay ko, anak. Tagsa jud tag sound system. Inyo palang kung pagnan, kung inyong sound system atong gamiton, pwede man lang pagnon, maro, magkaya na. Mga marukoy ka ng mga iglesia ni Manalo. Kaya na, marukoy na. Nag-live ba taron? Kadungog sila. Nasuko ba sila nako. Truth hurts, but it doesn't harm. Mga igsoon, ang kamaturan sakit, pero dili makadaot. Amen? Ang simbahan, ecumenical man. Pero, kining mga iglesia ni Kristo, di ni ecumenical. Di ta magpa-ecumenical ni mga tawhana. Kaya di man ecumenical. Sige, pangatake na to. Kung saan sila, inimical. Sa mga ecumenical nga simbahan, ecumenical ta. Pero ini mga inimical, di ta mag-ecumenical ni mga tawhana. Yan naman, alkansi ta. Tanawa, 24/7. Doon na sila radio station. Tinoo, dili. Uy. Doon na pa sila TV station. Tinoo, dili. Ang Katoliko. Nabatay radio station? Nabatay TV station? Bisa gasoline station, wa gani. Pagkaluoy sa Katoliko. Relax ra kay ta. Tinoo, dili. Mo na nga, ang ikaduhang kondisyon ni Brother Ramil Parbas atua, tagsami og stage. Ingon ko nga, lain na po na, Brad. Lain tag stage, lain ang decoration, lain purma. Pero kung mutugot mo, anak, sa stage daan, daog na ko. Nga naman, Brad. Nga naman, Father. Kay, daghan man kay kong mga parokyano, nga, labi ng mga CWL, daghan kay CWL sa akong parokya nga maayo kay mo decorate. So, pag decorate lang daan, daog na ko. Ingon po siya, kung saan man ang CWL, Brad? Katolikong way lingaw. Ani na lang. Oh? Ani na lang, Brad. Either or. Either ako ang maggama sa stage or kamo. Ningon mas Brad Roy, kami nalay gama, Father. Gay, nanami stage. Very good. Kamu rin gama para makasave ko. Yun siya nga. Ang ikatulong kondisyon, Father, muatras na kaini. Anong muatras man? Ang ikatulong kondisyon, Father, mauni. Dunay multa, Father, ang di mo tungha sa adlaw sa debate. Father, pwede pa dyan ka mo atras. Samtang may panahon pa, bata para ba kay ka, yung first time pa dyan mong matubang og debate. Father, samtang may panahon pa, basig na hinayak lang ka. So, sa manay ka, ang binang imong kuan be, imong papel. Hiba mo, natong 25,000, akong ibutangag 0. Kung gamaya raman 25,000, usang simana raman ako, Brad. Butangan na to 0, Brad. Parang 250,000 na ang multa sa di mo tungha sa atong debate karong umaabot June 23, 2017. Pero ang tinuod makiksunan, Gismil, ragod akong madawat kada buwan. Exaggerate to na ako gamay. No? Ako ano to? Reverse psychology. Iyon siya na ako nga, Father, yanong gibutangan man na nimog 0. Tangtangan na. 25,000 ra. Dako ra kay ng 250,000. Ikaw, Brad, dili na ako i-erase. Kaya nakapirma na ako. Maluoy ka na ako, Father. Maluoy ka na ako. Kasabaan ko dito sa babaw. Ganong 250 naman. 25 raman to. Maluoy ka, Father. Maluoy ka, Father. Tangtangan ng 0. Ako siyang gingnan, Brad. Basig nahinayak maning debatihan. Basig kamo ang nahinayak ini. Pwede pa dyan mo makatras. Samtang may panahon pa na first time ra ba ninyo makidebate og pare. Batanon pa kaayo. Og labaw sa tanan, gwapo pa jud. Ito, di man ta gwapo. No? Pero tutuki lang. Di ba mabayot ka? Mo na nakapirma siya, mga igsuon, napugos siya pirma. Nahinayak siya pirma mga igsuon. Sa ilang ginama ra pod nga MOA. Memorandum of Agreement daw to. Nya before na ko gibalik niya among papel, Brad, ayaw sa nikuha. Kay panotaryuhan pa ko ni sa abogado.
Na ikaduha, Brad, pasilyuhan pa ko ni sa mayor or sa kapitan sa lugar di inta magdebate. O, ningon siya nako, Father, no? Ako na lang na, Father, ay, sa panotaryuhan pa rin ako. Yun na pa, ngano nag-Father man ka nako. Namatod pa sa inyong doktrina sa Iglesia ni Cristo, bawal mo tawag sa pari o Father. Yun na pa, Brad. Ano yung tawag man ka nako, Father? Yun siya nako nga, because you are father of Satan. Tungod kay ikaw ang amahan ni Satanas, munang gitawag ka na kog Father. Sige, granting ako ang amahan ni Satanas. Yan itawag man ka na kog Father. Idi anak ta ka. Anak, ay supak-supak sa imong amahan. Mutuumog sa dili, akong giingnan, before sa debate, akong giingnan siya nga, Brad, ilisin ninyo yung national debater. Maluoy ko niya, kay nahibaw na ko sa line of thinking niya. 16 years old pa ko, nagsunod na ko sa iyang line of thinking sa mga debate niya sa YouTube. Nahibaw na ko tanang sa libro niya. Ilisin niyo, kay maluoy ko niya. Mapapuno siya singot sa maabot na mong debate. Siya, hambog na kang pariya ka. Ilisi lagi ninyo, kay luoy kay na. Nya, pag debate na mo, nangatagak ang iyang mga libro, napuno siya sa singot. O giingnan pa siya sa iyang kauban, Brad, ayaw karatol. Kay naratol si Ramal Parba sa pag-atubang niya. Kay dili man mabali ang kamatuuran nga niya sa atong simbahan. Amen! Tupakpakan ang Ginoo. Munang sa ilang gingon, na kami ang tinuod na simbahan, kay nagdami sa ngan ni Kristo. Wa sila kabantay, nga mga mini nga propeta magdasa ngan ni Kristo. Nas Mateo Kapitulo 24, 1-4. Ang mga mini nga Kristo, ang mga mini nga propeta, magda sa ngan ni Kristo. Kinsa may naigo ani, Brad? Kinsa may nagda sa ngan ni Kristo rod? Kung sa gisulti ni Kristo, ang mga mini nga propeta, magda sa akong ngalan. Maudeng wa ta magda sa ngan ni Kristo, kay ang simbahan niya Katoliko, mao ang original nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Amen! Mao nang pitangan niya din ni karon, ayaw ninyo ibaylo ang atong simbahan sa simbahan nga tinukod lagtaw. Mao nang usaon nato pag kaybahong ang simbahan tinukod ba, kini atong simbahan tinukod bagtao dili, tan-awan ninyong historical books. Bisan inyong i-search sa Google, pangutanan niyo sa Google, who founded my church? Mutubag si Google. Who founded the Roman Catholic Church? Because Google, Jesus Christ. Who founded the Iglesia ni Cristo? Mutubag si Google. Felix Manalo. So, inyo. So, inyo. Bisa si Google. Ningon po itong mga tiguang dito sa bukid. Kisa Google, Father? Kisa man na si Google, no? Kisa Google ra magmanok among nahibawan, Father? Muna nga, bless kay ta, kaya ang Ginoo nagtukod og simbahan. O kining simbahan na way lain, naginusara ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Abi ninyo, daghang nang layat sa laing pagtuo tungod sa gi-offer nila nga mga material blessings. Utang kabubuton. Nga naman ang mga igsuon na to, nga mga pastor mo ni tinod, ang ilang strategy, magda silag bugas. Hoy. Magda silag sardinas. Magda silag noodles. School supplies. Aron maagnis ang mga pipila nato nga mga inosenteng Katoliko. Tinoo dili. Pero nakahilang ko mga kaigsunan. Sa usa na to katestimonya, sa usa na to kaigsuon nga si Ezrael Manasa. Usa sa ka-Bible scholar sa protestante nga simbahan, Seventh-day Adventist Church, taga Luzon. Nga sige sa sunod sa to programa punto por punto. Sa YouTube channel na to, i-type ninyo, subscribe ninyo atong YouTube channel. Nang tinagalog ta dito, usay mahirapan mi sa kalisod sa pagsasalita ng mga salitang ugat na binubuo ng mga barikos, no? Mag tinagalog mi dito every time mag-live mi, niya siya din nagsunod, nagsubaybay. Yun siya nako nga, Father, na ako ron sa seminary, kay seminary formator ko sa among Seventh-day Adventist na seminary. Father, ako ang nagdaan sa social communication sa tibok Pilipinas. Kung akong kuan, Father, jurisdiction, almost the whole Luzon. Father, by birth ko nga Sabarista. Father, nagsunod ko sa inyong programa. Father, nagsige na ko grosaryo karon. Wow. O Father, how I wish na makakalawat ko sa lawas ni Kristo. Ibang mga tumiaging January 2 years ago, nibalhin siya Katoliko. Kauban na nato siya. Og nihilak siya unang higayon nga nikalawat siya sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo.
Mga igsuon nga ni adin ni karon ang nanglayat ngadto sa laing tinuhuan mga inosente. Ang namalik o gibalhin sa simbahan dili ni inosente silang pagtuo. Educated din sila sa ilang pagtuo kay doon na sila Sunday school. Ang Katoliko po doon na po Sunday school pero buwangan. So ang pagbalhin o ang pagbalik sa Katoliko makaigsunan usa ka na kamilagro. Wa sila mo balik tungod sa noodles. Wala sila mo layat sa simbang Katoliko. Balik o ribalhin sa simbang Katoliko. Sabi na si Israel Manasa. Kaya ba mo ni balhin siya Katoliko, dili tungod sa material reason, but because of truth, tungod sa kamatuoran. Amen? Ang dala sa simbang Katoliko, mausad ang dala sa Ginoo. Ikaw ug ako adunay opinion. Unsa to? Ikaw ug ako adunay opinion. Pero ang Ginoo walay opinion. Unsa man day ang Ginoo? Kamatuoran. Unsa ang Ginoo? Walay opinion ng Dios. Ug asa man nagibilin ang kamatuoran. Nasa 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15, ang simbahan mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Unsa ang atong simbahan? Haligi og sukaranan sa kamatuoran, kinahanglan maminaw tang tanan sa simbahan, atong tun-an ang pagtulunan sa simbahan, kay kini dili opinyon kundi kamatuoran. Unsa may gisulti sa tong Ginoo, kinahanglan masayod kita sa kamatuoran. San Juan 8:32, kay ang kamatuoran may maghatag kanato og kagawasan. Atong pakpakan ang atong simbahan. Unang sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 18 ngadto 19, mingon ang atong Ginoo ngadto ni Pedro. Musasultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Ug bisan gani ang kamatuoran, bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Dili makaguba sa simbahan. Unsa may nga ni Pedro sa una? Simon. Giilisan ni Kristo ang iyang ngalan gikan sa Simon ngadto sa Pedro, Kefa. Sa may minig Kefa, bato. Kung si Duterte dunay bato dili Rosa, si Kristo dunay puy bato. You are Peter, and upon this rock I will build my church. O gigahatag ko kanimo, dili basta-basta. O gigahatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, Pedro, idili ko usab sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, Pedro, itugot usab didto sa langit. Imagine ka, si San Pedro ra ang nakadawat og Yahweh sa langit og yuta. Itong pagpakan si San Pedro. Wala moingon ang atong Ginoong Hesukristo, Pedro, ikaw may nakadawat og Yahweh dro, paduplikitin ng Yahweh dro. Ihatag ni Kibuloy. Apilipod si Felix Manalo, o si Eli siya, wa dyan na sila kadawat og duplication sa Yahweh. Kaya wa man gipa-duplicate. Kining mga laing mga pundok na tinukunog tao, wala na kadawat og Yahweh. Kaya wa man kadawat og Yahweh, walay otoridad. The Lord na. Naglinya ng 5 niya. Sige, mag-opening prayer na ta. Sige. Ikay unang misteryo, brad ha? Magrosaryo ta. No? First mystery ka, niya ikaw second mystery. Apuri rosaryohan, ha? Ikaw may third mystery niya, fourth niya, ikaw fifth, no? So magrosaryo na tayo. In the name of the Father and of the Son. Brad, sister. Karit sister. Wa ni sa Biblia. Diyan niya na lagi pagwali kay opening prayer. Paman ni... Kay bawo ako nang gibuhat. Sus, nang lakaw, uy. Kina may panultihon si Saint Alphonsus Ligori Mansiroto. When Mary is present, Satan is absent. Mga hadlok ang mga yawa. Tungod ni Mama Mary. Kaya ba mo, doon ay duha ka kaliwatan. Kaliwatan sa babay o kaliwatan sa bitin. Hoy, duharan ni kakaliwat. Ako yun antong pastor. Pastor, duharan dyan niya. Asa kakaanin dapit? Ang kaliwat sa babay, sa Genesis 3:15, mo nagtitawag fruto evangelium, mantod pas mga Bible scholar. Ang Genesis kapitulo 3, versikulo 15. Ang babay, ang kaliwat sa babay, mutunob sa usa bitin. Ug ang kaliwat sa bitin, mupaak sa tikod sa babay. So kinsa maning bayhanan, matud pas mga Bible scholar o mga church fathers, dili na ni si Eva. Kay si Eva, uli po naman sa bitin. Pero kining maong babae,
Iyang kaliwat, mutunob sa o sabitin. Kinsa man ning bayhana. Baliha ang Eva. Unsay mabasa? Oh, Ave. Ave Maria. Gratia plena. Full of grace. Si Maria di ay ang bagong babae. Maingon nga napukan ang kalibutan, pinaagi sa babae. Iyas ang luwason ng kalibutan, pinaagi sa babae. Nga mauna si Maria. Itong pakpakan ang atong mahal na mahal. Hapit na yung fiesta, no? Immaculate Conception. Sa Hebrew chapter 9, verse 5, katong Ark of Covenant, mo ito gitawag symbolic presence of God. At ito ibutang sa Holy of Holies, sa pinakabalaan nga lugar. Ganun man, symbolic of God's presence. Ganun nahimong balaan ang maong Ark of Covenant because it is a symbolic presence of God. Grabe ilang kabalaan. Grabe ang ilang pagrespeto, pagtahod sa Ark of Covenant. Ang arka sa kasabutan. Nga naman, symbolic of God's presence. Katong burning bush, nakahinumdum ato, Moses, hubua ang imong sandalyas, kay kining maong lugara, balaan kini. Kay dinhi na padayag, katong burning bush, symbolic of God's presence. Kung nahimo tong balaan because of the symbolic presence of God, ningon ng mga church fathers, dili masabot ang pagkabalaan ni Maria. Nga naman, dili lang symbolic presence. Ang naa niya, the real presence of God, the Emmanuel. Tupakpakan ang atong mahal na inahan. Mauna ang kitang mga Katoliko, grabe ang pagrespeto aning bayhana, kay dili matabas-tabas, dili masabtan, dili matugkad ang kabalaan ining bayhana. Tupakpakan ang atong mahal na inahan. Maunang, sa Genesis 3:15, ang kaliwat sa babae, mudugmok sa u sa bitin. Kinsa ang kaliwata? Mao ang atong Ginoong Hesukristo. Siya ang mudugmok sa u sa bitin. Apan doon na po'y kaliwat ang mga bitin. Ano sa to? Duham din ni kakaliwat. Kaliwat sa bitin o kaliwat sa babae. Munang kabantay mo, parang makonek siya sa proto-evangelium, si Kristo mutawag ni Maria babae. Basahon ni mong San Juan 2, kanang kasal na bitaw, kining maing balita nga Biblia, ang naghubad ani, mga protestante man. Tanawa God, pagbantay mo binasahan ha, kay usay binasahan po sa mga pastor, puro naningka si Kristo, natabasahon na. Babae, unsa may labot na to niya na. Ningon mas, nawa? Ningon ang inahan ni Jesus, San Juan 2:1 nga 2:4. Ang inahan ni Jesus bingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mituwag, babae, babae, unsa may labot na to niya na. Wala pa mabot ang akong panahon. Nangasaba si Kristo. Babae, sa may labot na to niya. Pagbantay po mo sa intonation, kay mausap ba ng meaning? Kung pastor basa na, singka yun, sukulot, babae, unsa may labot na to niya na. Kaya di ito'y mausap man gud ng intonation kung singka ka. Kaya ako nung ito'y amahan, nandun na yung duha ka anak, kung sa ka anak niya tumboy, nang usap pod bayot. Kinutumboy, bagsik man kayo. Pag uli sa tumboy, naglingkod-lingkod ang amahan. Kaya nagdadaha itong suwat, hindi naman kabasa. Sa, nak, basaha rago ni nak, suwat man yun ni nak. Ningon pong tumboy, dili, ito basahon. May suwat man ni siya. Ako isuon, ito sa syudad. Diyan nak, basahan nak. Der tatay, paminaw dia. Der tatay. Ningka man, oy. Wat na mi bugas tay. Kinanan padadaan mi ni bugas karon. E kung di mo padadaan ni bugason, mamatay mi tay, mamatay mi. Ningon tang tatay pa ita, mangayog bugas, singkahan pa jud ta. Naghilak itong amahan. Naghilak ang amahan, nasakitan man. Imagine nakasingkahan ka, sakita pangayuan pa tayo, singkahan pa jud ta. Niabot man ang bayot. Tatay, anong naghilak ka, tay? Naisuwat sa imong igsuon, nak, isingkahan ko, nak. Sumo ba, tay? Atong basahon, tay, ha? Paminaw, tay. No? Dear tatay, nausap ang dagwan siya, tay, wala gimaning ka, no? Tatay, wala nang may bugas, tay. Kung dili ko ni mo padadag bugas, tay, delikado, mamatay, tay. No? Padadin na yung taon mi, tay, no? Imong anak, talpulano. Sa karon. Mangayo gani, di maning ka. Ya, balik ta diri ha. Pagbantay mo kay pastor, mo basa ni singka man. Babay! O sa may labot na to ni Ana.
Pero kanang hubad na, di na mao. Kaya ba mo say, in English, anak, what can I do to you and today? Unsa may akong mahimo, kanimo o kanila. Dan ang Bisaya, sa may labot nato nila. Sa in English, what can I do to you and today? Unsa may akong mabuhat nimo o kaniya. Di ba? Nya kanang babae, mura mag-uranay na kaayo. Di ba? Suway ko na magsugo sa inyong anak. Nak, panghugas plato, nak. Mayroon po inyong anak, babae, unsa to? Di ka ni mo bunon. Say babae. Bakit tahod ako? Nanay. Kaya kanang term babae, sa kinatsilaan, nindot mo kayo. Senyorita. Senyora. Kanang term babae dahil sa kultura sa mga Hudeo, matod pa sa concordance, komentami, the term woman is the highest respect addressed to a married woman. Ang term woman dahil, may pinakataas nga address sa usa ka minyo nga babae, ng term woman. Ug makunik sa siya sa propesiya. Ya doon na day babae nga mudugmok sa ulo sa bitin. Kaya ito mo example sa Ministry of Exorcism, hibaw mo dahil, usa ka pulis niya dito sa akong parokya, si Father, tabangi ko. So nga naman, Brad, Father, ang akong anak, hibaw ka, nagbitay na. May gani, Father, mo di pagbitay niya, mo po'y pagsud sa akong asawa. Naluwas rang akong anak, Father. Kidalan ako akong anak, Father, ni asa dinhi, kauban na ako, 15 years old, lalaki. Napay kining agian sa pisi dari sa iyang likod. Ako'y pangutan na ang bata, dong, nganong imo tong gihimo? Doon nakita kong problema, doon nakita problema. Kami randuhan nag-storya. Para maka-express siya sa iyang, suko siya siyang mama, suko siya siyang papa, makadungog ko, maka-express siya. Father, wala ko'y plano maghikog, Father. Wala man ko'y problema, Father. Just imagine na, wa siya plano, kay Bernie Santo to. O Father, kay bawa ka, Father, nagtanaw mig the passion of the Christ. Unsa na gibuhat nimo dong? Pagsud nako sa kwarto, Father. Unsa nitabo, Father, nawa ko sa akong kagalingon. But ini mo ingnon dong, waka kibaw nga naghikot ka? Wala ko kay bao, Father. Kung mahibaw mo ni ini makaigsunan, the more ta mag-ampo, the more ta magpa-bless og mga sacramentals. Kay na ay mga balay karon nga infested. O katong ilang kwarto makaigsunan, kwartos bata, infested. O katong mong infestation, mo ni-lead sa possession sa bata. Kaya ang bata, walking possessed. Kung sa may sign nga walking possessed, dunay mga gipangbuhat nimo sama sa paghikog nga wa ka mahibaw. Pero nawa imong senses ba? Imong consciousness. Nawa jud. Shut down imong senses. Nga akong gingnan, samtang naminaw ko sa bata, nakistorya ko sa mahan nga pulis. Brad, kung tinuod ang gisulti sa bata, ang bata, Brad, walking possessed. Kiwa man siya kay bao. Imagine ka, nagbitay na siya, siya pa'y naghikot sa iyang kagalingon. Pero wa siya mahibaw. Og daghan kong kaso, anak mga igsoon. Abi ninyo, kung masayod lang o ma-empower lang ato mga pari, nga niya din ni karon, daghan silang maluwas nga padung manghikog. When we practice the exorcism and deliverance sa tagsa-tagsa nato kapamilya. Amen? Muna kang sunod topic. Pero balik ta ni Mary. So nag-exercise ko sa mga bata. Akong ginan ang amahan, bro, ay nagkakurat ha. Dakog puruhan, 90%, 95% ang imong anak. Walking possessed. So nanguros lang ko mga igsoon, in the name of the Father and of the Son, singgit ng bata. Kinadaghan ng demonyo sud siyang lawas mga igsoon. Ang pulis god, isog na ng mga pulis. Kurug-kurug, Father, noon saan man, Diyos, kinuo ko, Father. Yung relax na niya, ay rakahadlok. Nisinggit ni siya, ni Chabaw, ang mga demonyo na siyang lawas, meaning anak, grabe na ang ilang kahadlok. Nga naman, duol na ang liberation sa imong anak o sa imong balay. Itong pakpakan ng Ginoo. Usang oras namin nag-ampo, mga igsoon, sa prayer of the church. Pamandiyan mo gawas. Ingko magrosaryo ta. Magrosaryo ta. Atong pangayuon ang panabang sa mahal na birhen. Kaya mahal na birhen, ug ang iyang kaliwat, moray mo tunob sa usabitin. Kaya mo, pag-ampo na mo, magrosaryo, siyabaw siya. Iyang pugnan, iyang dunggan, parang di siya kadungog. Hail Mary, full of grace, the Lord. Ano na siya? Yan sa pagkanta na mo, Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dolce Do. Ni suka siya. Manay sahin nga ng gawas sa mga demonyo. Suka, tugab, huyab, ubo. Manay sahin nga ng gawas ang mga curses. Suka, tugab,
Ubo, huyab. May labot ng mangutot. May labot ng nangutot kay ikaw nag-anagon. Og ang bata, nigaan ang lawas, paghuman, ubingon ang amahan. La, dugayan itong ampo, Father, no? Pero sa din nag-ampo, ta sa Santos nga Rosario. Nigawas dayon. Mapagganita mahuman. Manangin sa sugod karon, Father, yun among pulis, dili ko mulakaw, gawa na rosaryohan sa akong bulsa. Sugod karon, Father. Dili ko mutugot ng akong mga anak, mga tug, without praying the rosary. When Mary is present, Satan is absent. Itong pakpakan ang Ginoo. Kung ang giadto namo ang ilang balay, o katong kwarto sa mga bata, parte yung react sa mata. Kay tuwa dito, nagpuyo ang mga demonyo. O nang layas ang mga demonyo. Human sa prayer of the church. Akong gingnan ng amahan, Brad, kay mo ka? Kung imo ning maampo, kay ang amahan, makadeliveran silang balay. Mga amahan, powerful kining mga amahan. No? You can do a prayer of the church, prayer of deliverance sa inyong balay. Pero inyong silingan, wa, nailabot. Uy, basig mag-deliverance na mo sa inyong silingan. Family circle, pwede ninyo mag-deliverance using the prayer of the church. O, manak ng sunod topic, no? Relax na mo. Excited na mo sunod topic? Ato sa tiwason ng storya. Unang si Mama Mary mga kaigsunan, grabe kaayo. Sakto ang gisulti sa proto-evangelium nga ang babae nga kaliwat mutunog sa ulo sa bitin. Ug doon na po yung mga kaliwat sa bitin. O kini mga kaliwat sa bitin, mo ni mo atake sa babae. Manang delikado ni sig atake ning babae. Daghang anak, virgin pa'y anay, tsaka daghang babae nga pwede nilang atekihon. Si Maria pa jud, nga naman natuman ang gisulti sa Genesis 3:15 na dunay kaliwat sa babae ug doon na po'y kaliwat sa bitin. Mo nang ang mga pastor nga sig pangatake sa mahal nga berhen kaliwat sa bitin. Mo nang akong giingnan tong pastor nga sig pangatake sa babae, Brad, ay palabig pangatake sa babae kay pinangga kas man lang berhen. Italiwala sa pagkapinangga kas man lang berhen, nahimo kang kaliwat sa bitin. Sa suku jud niya nako. Dito haraman, wa may in between. Amen. Atong pakpakan ng atong mahal nga inahan. Mo nang sa ilang gingon, nganong doon naman mo ilarawan. Nagidili man na sa Exodo 21:5. Mga igsuon wa nila tarunga pagbasa ang maong teksto. Bisan kanang tekstuha lang sa Exodo 20, abi ninyo, mabasa mo Biblia, ikonteksto. Ilang usa ka teksto. Ang ilang basahon dito, ayaw ka mapaghimo sa larawan sa Diyos, kay ko abubuan. Kaklaro anak, bisa ka na lang tekstuha. Kung sa gidili diya, Brad, larawan sa Diyos. Ako pangutan na, Brad. Nga may mabasa diya, nga ayaw ka mapaghimog larawan sa mga santos. Uy, malipat ta. Malipat ang Katoliko, kaya gano'n lagi, inosente. Unsa tang Katoliko? Inosente. Wala dali kita mailad sa mga igsuon na to. Kana lang nga tekstuha mga igsunan, bisan pag dita mo gamit og laing teksto. Kay ang larawan nga gididya, specific larawan sa Diyos. Dili larawan sa mga santos. Kay specific man, di pwede i-generalize nimo. Kay specific man. Lisod man kay moingon ka nga apil ang larawan sa mga santos. Kay ang Diyos nagpahimo maglarawan sa mga anghel. Ug kanang larawan nga gitugot, kay ba mo, dili nila na basahon. Ang ilang basahon, ang gidili ra. Kaya naman, gusto nilang ma-brainwash ang mga Katoliko. Ang ilang basahon, yung paborito nga teksto, Exodo 20. Nga nung di ninyo dito sa Exodo 25? Nga ang Ginoo sa Exodo 25, ito basahon na. Wala din nila basahon. Sa Exodo 25. Ningon, si Yahweh, ang atong Ginoo. Pili-pili ra ng ilang basahon. Sa Exodo 25, ningon din paghibog tabon sa sudlanan, nagigamit ang lunsang bulawan. Dito na to ha. Sa isig katumoy sa tabon, sa sudlanan, paghimog duha, kakirubin. Kini kirubin anghel. Nga sinawsal, kinulit, sinawsal, nga bulawan. Isulod sa sudlanan, ang duha kapapan nga bato. Sumaning arka sa kasabutan. Na dihay larawan sa anghel, duha ka buok, tapo dito ang napu kasugo. Mutoy arka sa kasabutan. Matod pa, kinahanglan nga mga kirubin magbuklad sa ilang mga pako. Aron mapandugan sa ilang pako ang tabon. Magatubangay sila nga nagtan-aw sa tabon. Mani ang Art of Covenant
napod ang mga anghel, larawan, o kinulit nga larawan sa anghel. Nung sa gisultis Ginoo, makikita ako kaninyo dito. Asa makikita? Adto sa balaan nga mga ribultos sa anghel. Hindi man nabasahon? Uy, hindi nabasahon eh. Unya ang templo sa Ginoo gikulitag mga larawan. Ato basahon. Ang Ezekiel 41 17, 22. Ezekiel, tumasahon na ang suwat ni Propeta Ezekiel. 41, yun lang, duha ka teksto. Ay nadaghanan yung teksto para di mo maglibog. Sa Ezekiel 41, ang basahon. Pero madungog dyan ninyo direktamente. 41, 17, ang bungbong sa sulod sa templo, gikan sa salog, hangtod sa ibabaw, sa pultahan, gikulitan og mga larawan. Palagi mo mag-take down. Labog sa press. Paspas kayo mo, no? Ezekiel 41, 17, ang templo sa Ginoo gikulitan gikan sa salog. Ngadto sa gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan. Gikulitan og mga larawan sa mga palmera og sa mga kerubin, anghel. Ang ulagway sa palmera og sa mga anghel nagulo sa ulhos. Matag kerubin may duha ka naong. May naong sa tawo nga nagatubang sa palmera, usa sa kilid ug usa naong sa leon nga nagatubang sa palmera sa laing kilid. Gikulit kini sa tibuok palibot sa templo sa Ginoo. So ang templo sa Ginoo dunay larawan wa? Sumas Biblia. Hoy. Og di na nila basahon. Og ikatulong teksto bahin sa larawan. Gamayon na lang ko ha kay magsugod ko sa deliverance. Sa Salmo 74, 4 ngadto sa 9. Ang imong mga kaaway nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Giilog nila ang templo og ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila ilahanan sa ilang kadaugan. Sama sila sa mamutol og kahoy. Sa ilang pagguba, pinaagi sa wasay. O gilumpag nila, pinaagi sa atsa og martilyo. Masa ko no? Nagdaha sila atsa og martilyo. Ang iyang kaaway, nisod sa templo, nagdaog atsa og martilyo. Gilumpag nila, pinaagi sa atsa og martilyo, ang kahoy nga may dibuho. Sama ni? Kinulit. Mga sacred images. Kinsa itong mga kaaway sa Ginoo, nisod sa templo, nagdaog atsa og martilyo, gilumpag nila ang imong templo, pinaagi sa atsa og martilyo, ang kahoy nga may dibuho. Sa 9, nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. So kini mga secret image di ay, mga balaang simbolo. Tungod sa kaaway sa Ginoo, nangahanaw ang among balaang simbolo. So doon na rin mga balaang simbolo. Ug mo man ang mga secret images, secret things. O kinsa ning mga kaawaya, allergy o mga balaan nga simbolo. Kaya mo, di nila basahon. Sila na mo yung teksto, tulo ka bok. Exodo 25, 17-25. Ezekiel 41, 17-22. O Salmo 64, 4 ngadto sa 9. Mahina sa larawan. Nakaroon, naman sila ipangutanasan. Father, kana bang mga santos? Anong musimba matas mga sampit bandag santos? Ang Diyos ra may makadungog. Ang Diyos ra may powerful. Sila tao raman, di na sila kadungog. Di po na sila kasabot na to. Si Mama Mary pananglitan. Aramaic ba yung sinultian? Or Hebrew? Nakita mga Bisaya man ta. Sige mo, Mama Mary, Mama Mary, Mama Mary, Mama Mary. Paano kasabot? Tinuod ha ang ilang gisulti. Kadi angay kaduulan ang mga santos. Ikaduha, kay dili kadungog. Ang pangutana, angay ba duulan ng mga santos? Tubag mo. Hoy. Sunod pangutana, makadungog ba sila? O kung makadungog, makasabot ba? Hoy. Ang unang pangutana, angay ba silang duulan? Ilista ni ninyo. Usa lang ka teksto ang akong ihatag ninyo. Hebro 12:22-23. Itong basahon. Hebro 12:22-23. Iba mo, dahil pastor dito sa Pantalan, nagwali siya dito. Ano na siya? Mga igsoon!
ang Katoliko may hinungdan sa linog sa buhol. Tungod sa ilang pagsampit o pagsimba sa tao nga mao ang mga santos. Nganong muduol pa man mong santos nga ang Dios ra may angay natong duulon. Nya ako sing inan, Pastor, pwede mangutana? Seminarista pa ko ato. Pastor, pwede mangutana? Very good. Naibatan-on din he. Kaya kang mga tao, nagpaabot sa barko, nagpahimos mong pastor dito. Very good. Ngay atong igsuon ang utana. So sa pangutana ni mo, Brad, Pastor, tinuod ba ngawa sa Biblia nga muduol tag mga santos? Ang Ginoo di duulon na to. Sa tinuod na, Brad. Wala sa Biblia nga muduol tag mga santos. Na Pastor, kung doon na tayo mabasa. So wa pa ko kabasa na. Sige, ikay basa. Sanada eh. Lagi. Okay. At ang basahon. Hebro, sa teksto? Edisyon na to sa 23. Hebro 12. Saan ang teksto? Ready na mo? Nga, Pastor, kusga basa, kusga. Ito basahon. Hebro 12:23. Giduol ninyo, sa to? Giduol ninyo. So, na sila giduol. Giduol ninyo ang malipayong kaupungan sa mga panganay. Nganak, giduol ninyo ang malipayong kahupungan sa mga panganay nga anak, nga mga ngalan na hisulat dito sa langit. Giduol ninyo ang Diyos. Pastor, yun na pa, Pastor. Ay, sa tiwasa. Kasi giduol ninyo, Pastor, ang Diyos. Susakto dyan ko. Yang atong duolon ang Diyos. So, Pastor, ninduol man po ng Katoliko sa Diyos. Kamusat, Pastor, ninduol sa Diyos. Pastor, apir, tabla. Apir, Pastor, tabla. Pero, kama man na, Pastor, doon na may sumpay. Isumpay, Pastor, og basa. Balik ka, giduol ninyo ang Diyos, ang maghuhukom sa tanang tao. Ang sumpay, Pastor, itiwas. Og! Na may og. Pastor, na og. Ano sa maning og ron, ha? Excited ng Pastor. Tiwasa ang og, Pastor. Niduol mo sa Diyos, og! Na may og. Kini. Niduol, og! Ang mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. Ay, Pastor. Niduol mo sa Diyos, og! Sa mga espiritu. Uy, Pastor, patay na ni kay espiritu man. Nya, mga man. Di ba mga? Niduol ka mo sa Diyos, og! Sa mga espiritu sa mga tao nga nahingpit na. Ngan nila gusa. Paghingan na gusa. Para maka-apirta. Isa nga. Mga man, no? Sabi sa usa lang. Wa jud ka nga ang pastor. Nagpitok-pitok ang matas, Pastor. Kung magtuon ta, sila na po yung magpitok-pitok ang mata. Amen! Pastor, ibali ang pangutanan nako. Kinsa man pod sa mga espiritu, sa mga tao nga nahingpit na, litanyahan ta ka sa mga santos namo. San Vicente Ferrer. Sa itubag ninyo? Hoy. San Vicente Ferrer. Sa itubag ninyo? Ampo mo kami. What amingon? San Vicente Ferrer. Nag-ampo minimo. Wala. Unsa nga? Nagtuo mo sila nag-ampo ta sa santos, nagsimba ta sa santos. Nagpaampo ta. Pray for us. Di ba, Pastor? Doon mo duol ni mo. Mingon, Pastor, pray for me. Sa ato pa kung ang mga santos, di pwede. Nya ikaw, okay ra ka. Papagani ka mahingpit. Pangutan ako, Pastor, litanyahan ta ka sa daghan kay mga santos. San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, San Juan Evangelista, San Juan Magbubunyag, San Pablo. Perting naghana. No? Napay San Telmo. Napay San Dayong. Ningon pong bata, napa, Father, saan pa po mo? San Guko. So, kana lang na teksto ha. Sunod pangutana. Makadungog ba ang mga santos? Tawag mo, makadungog dili? Hoy, makadungog dili? Makasabot pa po sila? Asa mabasa sa Biblia? Mga Katoliko. Di ba mauna ila? Asa mabasa sa Biblia yung tubag? Hindi mo katubag na namin. Ingon sila, kamong Katoliko, Kapitulo ba, versikulo laway. Tinao dili. Pero ato mo tangag teksto. Ready na mo? Tinuod ba nga mga santos makadungog ug makasabot? Nasyak ang pastor ini, ginaaman. Ready na mo? Pinadayag 5:14. Ilista ninyo. Ilista yun. Nabog sword tres. Paspas kay mamunista. 5:13 day. 5:13 sa pinadayag. Pinadayag 5:13. Paminaw mo ha? Si San Juan eh. Ningon sa San Juan.
og nadungog ko. Tanaw San Juan. Pinakadungog day. Nga magnamakak si San Juan anay. Pastor, ni aman. Amin naman. Og nadungog ko ang tanang binuhat. Lo. Wa jud siya mingon, og nadungog ko ang pipila ka binuhat. Tanawa. Og nadungog ko. Lingo-lingo ang pastor ano eh. Pastor, paminaw na pastor. No? Ay, sig pitok-pitok ng mata ni mo, no? Og nadungog ko ang tanang binuhat didto sa langit. Dinhi sa yuta. Og sa ilalom. Grabe ni sa San Juan ay. Ilalom sa yuta. Og sa dagat. Igiapil pang dagat. Ilawom sa yuta. Og ilawom sa dagat. Hasta itong mga iho ditong mga marites. Nadungog. Ang tanang binuhat sa tibuok kalibutan. Atong papakan ang mga santos. O nang katawhan sa Dios nga ni adin ni karon dili kawang ang atong pagsampit o pagdebosyon sa idol nato nga mga santos. Amen.